ng Panginoon, ang bayan nga'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Tayo ngayon ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang ating inang simbahan ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Bartolome, isang apostol ng ating Panginoon. Sa misang ito, ating ialay sa Panginoon ang lahat ng ating mga nais ipagdasal sa Kanya. Lalong-lalo na po ang ating mga kapatid na may mga sakit at naroon sa ospital at lahat po ng mga suliranin sa ating buhay na sanang Panginoon maawa sa atin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At ngayon mga kapatid, ating alalahanin ang ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali. Tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos ang kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang ikapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Diyos, ang Kristo bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin. Halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinilaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat.
Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi nito, natagpuan namin si Jesus nga taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan. At gayon din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi mangdaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ang nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit pa kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po dito sa ating shrine ni Santo Padre Pio. Palakpakan natin ang Panginoon dahil sa biyaya na Kanyang ikinaloob sa atin ngayong araw na ito. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa ating lahat na ang Diyos ang unang naghahanap sa atin. Hinahanap tayo araw-araw ng Diyos. At lagi tayo nasa Kanyang puso. Kaya, ang ebanghelyo ngayon naglalarawan sa atin sa dalawang apostol ng ating Panginoon, si Felipe at ngayon si Nathaniel. Silang dalawa ay natagpuan nila ang sinasabi na the fulfillment of their life, the true security of their life. Walang iba kung hindi si Jesus. Tayong lahat sa ating buhay, ito ang ating hangarin. Hangarin natin na matagpuan natin ang Diyos. Makasalamuhan natin ang Diyos. Ma-experience natin ang Kanyang presensya. Dahil ang mundo ay nakakaiba. Lahat na suliranin ay nariyan. Kaya nga, we have our desires in life. Desire to be with our God, to be with Jesus. At itong ating mga apostol ngayon na pinapakita sa atin ng Ebanghelyo ay isang larawan na sila mismo ay nakita ni Jesus at natagpuan nila si Jesus sa kanilang buhay. At walang pag-aalinlangan, sila ay sumunod kay Jesus. Iniwanan ang lahat at naging martir dahil sa pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, saan ba nakatuon ang sentro ng ating buhay ngayon? Saan ba nakatuon ang ating prioridad sa buhay? Saan ba nakatuon ang ating isipan at puso?
Sa makamundo ba na pilit sa atin ipinapakita o may hinahanap pa tayong Panginoon Jesus na siya ang ating tagapagligtas and He is the fulfillment of our desires and our dreams in life. In moments of hopelessness na walang pag-asa sa buhay natin, sa ating mga puso, alam natin na hinahangad natin na matagpuan natin si Jesus. In the darkness of our struggles, of our problems in life, deep within ourselves, we are longing for God. Uhaw na uhaw tayo na matagpuan natin si Jesus. At ngayon natagpuan natin siya sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Inakay tayong lahat dito para makita natin si Jesus. Hindi na mga apostol, mismo si Santo Padre Pio. At ngayon, natagpuan natin si Jesus. Inakay tayo ng ating Santo Padre Pio na sana katulad ng mga apostol sa ating ebanghelyo ay sumunod, naging tapat kay Jesus sa paglilingkod, hindi lang lip service, bagkos totoo, ibinuhos nila pati ang kanilang buhay. Ganito ngayon mga kapatid ang hamon sa atin bilang tinatawag na mga modernong disipulo ni Jesus, tagasunod ni Jesus. We are being challenged to follow Him faithfully like the apostles. Kaya sa ating buhay na minsan maraming kataksilan sa mundo, humahangad tayo ng isang kaibigan na hindi taksil sa atin. The fulfillment ng ating mga panaginip, yan walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon ay ganito po. Sa iyong buhay ngayon, handa ka bang maging tapat na disipulo ni Jesus at susunod sa Kanya? Iiwan lahat ang mga bisyo, iiwan lahat ang mga makamundong prioridad, bagkos si Jesus ang iyong prioridad sa iyong buhay. Sana mga kapatid, si Jesus ang unahin natin. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang hain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ng apostol na si San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghain namin at pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pinapatibay sa mga kabilang ninilingap kung mong kawan. Ito ang ginaganap pananagutan sa giliw mong anak ng apostol ng tanan. Ang mga apostol ang kanyang katuwang sa pagiging pastol sa patunay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal kang bukal tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan niyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, ipinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahahando para sa inyo. Yun din naman nung matapos ang hapunan. Hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalala at pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay tangkali sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert ang aming Obispo at Tanang Kaparian.
Alalahain mo rin na kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo, panginapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal nga Birhen Maria, ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa na mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nga kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na magpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubil ni gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong nating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming na si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ngayon, mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body blood of Christ bring us to life everlasting. Sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Hanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Malayo man ang tao sa lupa, sakupin man niyang buwan, ikutin man ang kalangitan, ang Diyos winang dinadatna. Hanga-hanga ang
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Nagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit yung inilagay. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kayo naway makarating sa paroroonang ligayang lubos sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ng dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Isusunod po agad ang liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng langis pagkatapos ng banal na misa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, nailalay natin ang banal na misa. Humayot kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ng stigmata. 50 taon niya ilalak. Alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong alaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito at ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon
upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, lahat, Padre Pio, Taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo iyong bendisyon sa mga gamit ito ng panalangin at nagpapaalaala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat. Maaari na pong ialay ang mga bulaklak. Sa mga nagnanais pong mag-alay, ang mga rosas, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.